Bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kami po'y muli nagpapasalamat sa Panginoon at nagagalak na muli po tayo nagkasama-sama dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa atin pong talakayang ito ay makakasama natin ang masigasig nating Direktor ng Komunikasyon. Wala pong iba kundi si Pastor Jose Orbe Jr. Maraming salamat, Pastor Ben, at kami po'y nagbabalik sa lalong pinalawak na paksa po dito sa Revival and Reformation. Ang atin pong pag-aaral sa linggong ito ay nasa 9 na leksyon. At ito po'y pinamagatang Reformasyon, ang pag-usbong ng revival. Sa atin pong talakayang ito ay maunawaan po natin kung ano ang kahulugan ng Reformasyon. Paano ito naiba sa revival? Mapag-aaralan din po natin ang mahalagang mga nakapaloob na karanasan dito sa Reformasyon. Pero bago po tayo magpatuloy, napakabuti po na tayo muna po ay dumako sa ating pambungad na panalangin. Pangunahan po tayo ni Pastor Orbe. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ang banal na Espiritu na siyang naggagawad ng karunungan, kaalaman at pagbabago sa aming mga buhay upang magbunga ng reformasyon at pagbabago sa amin. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Sapagkat sa ganitong paraan, sinasariwa mo sa amin ang iyong layunin sa aming mga buhay, sa aming kaligtasan, upang sa ganito ring paraan ay maakay kami patungo sa katotohanan at kabanalan. Amen. Samahan mo kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor, napakaganda ng ating pag-aaral na muli dito sa ating 9 na leksyon. At ito'y talagang aakay sa atin sa maraming mga pagbabago, maluluwalhati ang ating Panginoon. Amen. Ating papasimulan ang may kinalaman sa reformasyon. Ano ba ang biblikal na paglalarawan ng reformasyon dito sa ating leksyon? Ito, Pastor, ay inilalarawan sa mga salitang nagsasabi na growing in grace o paglago sa biyaya ng Panginoon. Ang reformasyon, Pastor, ay malaking bahagi bilang bunga ng revival. Sa mas madaling salita, yung revival ay nagaganap sa loob, no, ng ating buhay, ng ating katangian, ng buong pagkatao natin. Ito'y nagpapasimula sa pagbabago ng pag-iisip, isinusunod dito yung ating puso at mga naisin sa buhay, at ito'y nagbubunga sa labas nung tinatawag na reformation. So revival, internal, at yun namang reformation ay external. Mahalaga ito, Pastor, sapagkat maaring magkaroon ng tunay na revival, subalit hindi maaaring doon na lamang tumigil. Kinakailangan ito'y magpatuloy araw-araw, hindi minsang kaganapan sa ating gawain ng pagliligtas ng Panginoon, kundi araw-araw mayroong layunin ng Panginoon na tayo'y baguhin at ito'y makikita sa bunga ng ating revival. Ibig sabihin, Pastor, ang revival ay ito'y pasimula pa lamang. At hindi pwedeng matapos. Kinakailangan ang kasunod nito yung reformasyon. Na ito yung bunga o yung ebidensya na nagganap sa ating kabuhayan, yung revival. Alam mo, Pastor, marami ring naguguluhan na sumusuri ng mga kaisipang ito eh. Kasi yung iba, ang iniisip, ito'y mga phase na pagka natapos yung isa, ang kasunod ay yung isa. No? Hindi eh. Ito ay, yung revival, nagpapatuloy pa rin. Kaya habang nagaganap yung revival, nagaganap din yung reformation. No? Mauuna na magaganap ang revival at magbubunga ito ng reformation. Patuloy itong dalawang ito na gagawa ng pagbabago sa ating buhay. Sa ganoong pagkakasunod-sunod. Kasi kung minsan ay may nagsasabi na pwede namang mauna yung reformasyon at tuloy-tuloy lang din kay revival. Yan ang magiging malaking problema, Pastor. Kasi pagka nauna yung reformasyon, pwedeng gawing balat kayo yung reformasyon eh. No? Pwedeng sabihin na ako'y sumasamba, maaga ako, nagbibigay ako ng ikapo, ng aking mga handog, tapat akong sumisimba,
pero walang tunay na naganap na pagbabago sa loob ng ating kaisipan at puso. Ito, Pastor, ang tinutukoy sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, ang mga talata ay 1 hanggang 5. Ano? Pakinggan mo. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas, ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Talatang 5, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Ibig sabihin, maaring naroroon yung anyo ng kabanalan, pero walang kapangyarihan na nagdudulot, nagbubunga ng tunay na pagbabago na nagmumula sa binagong puso at kaisipan. Kaya pagka nauna, Pastor, yung reformasyon, hindi tunay na reformasyon na isinasaad ng banal na kasulatan. Sapagkat ito'y maaari lamang maganap pagka gumawa ang banal na espiritu sa puso, sa loob ng ating kaisipan, sa loob ng ating buhay. So ang anyo na binabanggit dito, yung parang pakitang tao. Ipinapakita niya na siya may anyo ng kabanalan. Siya marahil ay nagtatapat sa kanyang pag-iikapo, pinapakita niya ang kanyang kasiglahan sa church. Marami siyang mga ministry marahil na sinusuportahan, Totoo yun. pero anyo. Kaya ito nakikita to sa iglesia natin, Pastor, hindi po ba? Kaya mas maganda na paalala sa ating mga kaibigan, sa ating lahat, sa bawat isa sa atin, na maaring isipin natin na po pwede nating gawin ito sa ating sariling kalakasan, ipakita sa panlabas na anyo, pero walang tunay at nagpapatuloy na pagbabago sapagkat hindi naganap sa puso, hindi naganap sa kaisipan, hindi naganap sa ating buhay ang tunay na pagbabago. So napakahalaga na mauna munang maganap sa ating buhay ang revival. Na ang kasunod na lamang nito o ang bunga nito yung reformasyon na nakikita sa ating kabuhayan. Kaya Pastor, uulitin po natin sa ating mga taga-subaybay, talagang magpapasimula ito sa revival na tinatawag. At ito'y magbubunga sa panlabas, no, na ating paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng Reformation. At itong dalawang ito'y magpapatuloy na magkasabay, no? Magkakapit kamay, sapagkat habang nagaganap ang revival, patuloy ding nagaganap ang Reformation. Hindi po pwedeng mauna yung Reformation sapagkat sabi mo nga, po pwedeng ito maging balat kayo lamang. Okay, so sa kapakanan ng ating manonood, Pastor, ay magandang ating bigyan ng pagkakaiba yung ano ba yung revival at ano itong reformasyon. Yan, tama po yan. Yung pong tinatawag na revival ay kapangyarihan ng banal na espiritu na baguhin yung ating pagkakahilig sa pag-ibig sa kalayawan, kamunduhan, no, sa kasalanan, no? Pero yung sinasabing reformation, ito'y naganap na tunay na pagbabago sa mga panlabas na nakikita ng tao, katulad ng paraan ng ating pamumuhay, yung ating mga tinatawag na habits, yung ating attitude. Doon makikita yung tunay na reformasyon. Itong dalawang ito ay pawang magkaiba, Pastor. Oo, pero ito'y parehong sa paggawa at kapangyarihan ng banal na espiritu. Tama yun. So napakahalagang ito'y maunawaan natin mga kapatid na gusto natin maging karanasan ng revival. Gusto rin natin maging karanasan ang reformasyon. Ang lahat ng ito ay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya idadagdag pa natin, Pastor, kung mapapansin ng ating mga taga-subaybay, yung unang 8, no? O sabihin natin, unang 8 mga leksyon na ating pinag-aralan, talagang nagpasimula tayo sa revival. At ito namang huling 5 na leksyon natin ay tumutukoy na magaganap na reformasyon sa ating buhay. Okay, Pastor, maraming salamat. Dito sa ating lesson ay mayroong panawagan ng propeta para sa reformasyon. At kung ating tutunghayan ang ating leksyon, ay ito'y nasa aklat ng 2 Kronika na kung saan makikita natin ang Haring Hosapat na nananawagan para sa reformasyon ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Tama po yan. So, anong aral ang ating makukuha mula rin sa paanyaya o panawagang ito ng Haring Hosapat? Alam mo, Pastor, yung kapanahunan ng hari na tinutukoy ng ating kwento, ibinangon ng banal na espiritu sa kanila ang isang pangangailangan ng pagtatapat sa Diyos.
sapagkat tumalikod sila sa panahon ng mga hukom, yung tinatawag na judges, nagbangon ng Panginoon ng ilang mga lalaki at mga babae upang ibalik sila sa Panginoon. Pero pagkatapos ng ilang mga panahon, nagbabalik ulit sila sa kasalanan. Pagdating ng kapanahunan ni Haring Hosapat, inakay ng haring ito ang buong bayan ng Diyos sa pagkilala na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng kaligtasan sa kanila. Diyos lamang ang makapagbibigay ng kalayaan sa kanila sa pinipintuhong panganib ng pagkaalipin ng bayan ng Diyos. At ang nakapagtataka dito, Pastor, ipinangunahan ito ng hari, ng leader, no, ng bayan. At pagkatapos sa kanilang kalagitnaan, habang inaakay niya ang buong bayan, nagbangon din ang Panginoon ng isang propeta. At sa pananalita ng mga propetang ito, inakay ang buong tao na magkaroon ng buong pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Pastor, kung titingnan natin ang background ng talatang ito, ay makita natin ang malaking problema ang kanilang kinakaharap. At yung panganib na dumating na yon ay umakay sa kanila para tumingin sa itaas o tumawag sa Diyos upang maging karansan nila ang pagliligtas ng Diyos. Totoo yun. Doon sa mga salita na iginawad ng propeta na ibinangon ng Panginoon sa panahon ni Haring Hosapat, nakita natin na tinawag sila sa ilang mga bagay na dapat sana'y ginagawa nila. No? Sa pasimula pa lang, katulad halimbawa yung tinatawag na fasting, no? Praying, tapos yung trusting, at kahuli-hulihan dapat makita sa kanila yung pagsunod. Ito yung mga bagay na gusto ng Panginoon na makita sa kanilang mga buhay. Dito inakay ng propeta ang bayan ng Diyos sa pagbabalik loob sa ating Panginoon. Nang sila'y magkaroon ng ganap na pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos, ang kanilang ipinahayag ngayon ay nahayag ito sa pamamagitan ng kanilang pag-ayuno. Kaya nakita ko, Pastor, ang panawagan dito ng reformasyon ay nakasalig sa katotohanan na hindi sa atin magaganap ito ng ating sariling kakayahan. Merong kapangyarihan sa labas natin na gaganap nito sa ating buhay. Kaya kahit na mag-ayuno ka dyan hanggang mamatay ka, no? Kahit na gumawa ka dyan ng pananalangin hanggang sa ikay mamulagat na laang, no? Hindi po pwede. Ang kapangyarihang ito'y gagawa sa atin mula sa loob at sisibol ito na makikita sa ating panlabas na katauhan at gawa sa buhay. Ibig sabihin, nakita ng Diyos yung nagaganap sa ating puso. Kaya dito natin nakita ngayon, ang pagbabagong kanilang karansan ay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na tuloy-tuloy na gumagawa sa kanilang buhay. Kasi pwede nilang inisip na kaya natin ito Magtulong-tulong tayo, mag-aklas tayo, at magtatagumpay tayo, batay sa ating kalakasan, batay sa mga armas na tinataglay nila. Pero hindi Ang sabi ng hari, tumingin tayo. No? Panginoon, nakatingin kami sa iyo. Ang aming kaligtasan ay nasa iyo. Kaya yung pagtanaw sa Panginoon na pagmumula ng reformasyon, mahalagang sangkap na itinuturo ng leksyon na ito, Pastor. Yeah, napakaganda at napakalinaw niya, Pastor. Dito naman sa panahon ng Bagong Tipan, si San Pablo ay gumawa rin ng apila para sa reformasyon sa kanyang kapanahonan. Partikular na binanggit niya rito ang iglesia ng mga taga-Korinto. Ano ba ang kanilang kalagayang espiritual at bakit may pangangailangan ng reformasyon? Alam mo, Pastor, kasi lumipas ng ilang panahon mula ng itatag ng ating Panginoong Hesus ang unang iglesia. At makikita natin na ang mga taga-Korinto, mayroong ilang mga mananampalataya na pumasok sa sangkakristyanuhan na dala ang kanilang mga kalayawan at kamunduhan patungo sa loob ng iglesia. At ito'y nagbunsod ng maraming mga kasalanan na hindi nasasawata antimano. Katulad halimbawa ng kalayawan, kalibugan, no? Yung mga imoralidad. No? Lahat ng ito'y pumasok sa loob ng iglesia. At kinakailangang sagupain ng katotohanan ng pag-ibig, ng pagwawasto, upang nang sa ganon ay maibalik sa dating kalagayan ng iglesia na nagtatapat sa ating Panginoon. So, kailangan talaga ang reformasyon. Totoo yun. Kailangan makita sa loob ng iglesia yung malaking pagbabago na nung dati sila ay ganoon, pero ngayon sila nasa loob ng iglesia, na kay Kristo na, ay kailangang ipakita ngayon ang kaibahan. Totoo yun, Pastor. Kakita mo, minsan natatakot tayo Pagka may mga ganitong sumisibol na mga problema sa iglesia natin, para bang iisipin na lamang natin, pabayaan mo na yan, si ano rin naman, ganyan O ikaw, ganyan ka rin naman. So, lumaganap
So sa halip na inakay sila sa katotohanan, bagamat sinasabi nila may naganap na pagbabago sa kanilang puso, sa kanilang kaisipan, na dinala ng banal na Espiritu, hinahayaan nila ng mga kasalanan na ito ay mamalagi sa kanilang kalagitnaan. Pastor, matapos na itong si San Pablo ay gumawa ng apila sa mga taga-Korinto, ano naman ang naging bunga nito? At paano natin masasabi na nagkaroon talaga ng reformasyon sa kanilang iglesia? Basahin natin, Pastor. Sundan mo at basahin natin sa 2 Korinto, Kapitulo 7, ang talata ay 16. Ang sabi dito, ako'y nagagalak na sa lahat ng mga bagay ay mayroon akong lubos na pagtitiwala sa inyo. Kaya makikita mo, iba doon sa naganap o sa isinulat niya sa 1 Korinto, dito ay meron na siyang ganap na pagtitiwala sa bayan ng Diyos. Ibig sabihin, sa 1 Korinto ay ipinahayag niya yung kanyang mga pagsawata at yung kanyang apila na may mga pagbabagong kailangang maganap. Tama At yun. dito sa 2 Korinto, dito na ngayon ipinapakitang ebidensya na nagkaroon ng reformasyon. Tama, Pastor. Ano pang mga... Sa talatang 15, no, sa naunang talata, bago yung 16 na binasa natin kanina, ang sabi, at ang kanyang pag-ibig ay lubhapang nananagana sa inyo. Kita mo? Dati, iba ang kanilang paraan ng pag-ibig eh. Pero dito, lalo pang sumagana, no? Samantalang naaalala niya ang pagtalima ninyong lahat. So, merong pagtalima, pagsunod. Hindi lamang sila lumago sa pag-ibig, lumago rin sila sa pagsunod. Lahat ng mga bagay na ito, Pastor, ay pagbabago mula sa naganap na revival sa una pa mang sulat ni Pablo. Ibig sabihin ay dito sa 2 Korinto ay nakita na ngayon ni Pablo ang malaking kaibahan. Kung ikukumpara doon sa una niyang apila, so ito ngayon ebidensya na ng reformasyon na naganap sa iglesia ng Korinto. Tama, Pastor. At tutukuyin pa natin ang sabi ng ating leksyon, change habits, change lives, and change relationships. So may naganap na pagbabago sa kanilang paraan ng pamumuhay at meron ding naganap na pagbabago sa paraan ng pakikipag-ugnayan nila o pakikipagkapwa-tao. Sila higit ng maibigin ngayon at nandoon marahil ang mga pagmamalasakitan. Alam mo, Pastor, kaya tinukoy doon yung maibigin na pagbabagong naganap. Sapagkat ibang uri ng pag-ibig ang inuukol nila eh. No? Kaya nga meron silang mga sexual immorality na problema sa church. No? Dala kasi ito ng paganong kaisipan na merong pakikipag-ugnayan sa kanilang Diyos sa pamamagitan ng nitong tinatawag na sexual relationship. Hindi ito katanggap-tanggap, no? Sa kaisipang Kristiyano. Kaya ito'y nanagana na hindi nasasawata. Pero sabi ni Pablo ang pag-ibig sa Panginoon, no, ay merong pagkilala sa kabanalan, no, at respeto sa ating kapwa. Kaya makikita mo talagang merong naganap na pagbabago sa buhay ng mga taga-Korinto. Okay, maraming salamat, Pastor. Dito sa ating pag-aaral ay meron ding apila na ipinapahayag ang aklat ng Apokalipsis. Particular dito sa 2 kapitulo at 3 kapitulo ng Apokalipsis ay makikita natin ang kalagayan ng 7 mga iglesia na mga ito'y kumakatawan sa Christian Church sa lahat ng panahon. Now, anong apila ng Panginoon sa iglesia ng Epeso para sa pagbabago? Ang maliwanag na apila ng Apokalipsis dyan, Pastor, sa hanay ng salita ng ating Panginoong Hesus, manumbalik sila. Alalahanin nila ang pag-ibig nila sa Panginoon, no? Yung kanilang tinatawag na true love, first love, no? Pagkatapos ay magsisi sila. At nang sa ganon, magawa nila ang kalooban ng Panginoon. Kaya naroroon yung kanilang remember, repent, at manumbalik sa Panginoon, return or redo ng kanilang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Pastor, ang nakikita ko sa karanasan ng bayan ng Diyos ay parang lagi may mga ups and down. May panahon sila talagang pag napaalalahanan ay masigasig, pero lilipas ang panahon at parang medyo tumatamlay na naman at kailangan na naman silang apilahan ng reformasyon. Walang iniwan sa ating kalagayan ngayon, Pastor. No? Kaya makikita mo, pagka kasigasigan ng ating pangangaral, ng ating pangangalap ng Ebanghelyo, nakikita mo, marami ang nakapagtatapat. Pero pagka ito'y rumurok na ulit, no, ay mawawala na naman. Tumatamlay na naman. Oo. Kaya mahalaga talagang nagpapatuloy Hindi po pwedeng minsanan. Kinakailangang magpatuloy ito. Kung ating pag-aaralan yung kalagayan ng iglesia ng
Epeso dito, ibinabanggit na ang kanilang pag-ibigay unti-unting lumalamig. Marahil ay naroon ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, pero yung kanilang sigla ay nababawasan. Meron akong magandang kawikaan na nakita na ang wika ay tayo ay napakasigla sa gawain ng Panginoon. Pero mapagkamisan ay nalilimutan natin ang Panginoon ng gawain. Tama yun, Pastor. Kasi pwede tayong sumigasig eh. Katulad din yan ng marami nating mga manggagawa. No? Ang iniisip nila yung trabaho, yung gawain, pero nakakalimutan nila yung Panginoon. Na higit na mas mahalaga. Tama at yun. dapat maging pangunahin. Tama yun, Pastor. Pero bilang tayo, mga manggagawa, at marami rin tayong mga kapatid sa iglesia, mga masisigasig natin mga kapatiran, ay talagang nandoon yung kanilang nag-uumapo, yung kanilang pusong itaguyod ang gawain, na kuminsan ay ang kanila na lamang palaging ginagawa ay Bible study o kaya yung pangangaral o yung pagmamalasakit sa komunidad, na nalilimutan nila yung panahon din nila na kailangan silang nasa presensya ng Panginoon. Kaya parating sabay, Pastor, eh. Hindi talaga po pwedeng isa lang. Kasi pagka nagpatuloy ka, kinakailangan babalikan mo talaga ulit yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, no? Pagsunod sa Kanya. Lahat ng yun ay kaalinsabay nitong reformasyon. Naalala ko yung karanasan ng ating Panginoon Jesus nung naroon si Maria at saka si Marta. Ang diwa na gusto kong dalhin dito ay nais ng Panginoong unahin muna natin ang lumapit sa kaniyang paanan. Yung kanyang yung being with the Lord. At pagkatapos susunod na lamang yung paggawa. Palaging ganito ang sistema natin. Uunahin muna natin yung tayo muna ay mag-alak sa presensya ng Panginoon at ang magiging bunga nito yung ating mga paglilingkod. Tama. Marahil, Pastor, kaya binabanggit ng ganun ang ating leksyon kasi malaki ang panganib na magsumigasig tayo, ipanglaban pa natin, no, yung salita ng Diyos, pero unti-unting nawawala ang pag-ibig. At sasabihin natin, pwede palang mangyari yun. No. At yun ay nagaganap talaga. Yeah. At hindi ito batayan o sasabihin natin na merong reformasyon. Hanggang ang pag-ibig natin sa Panginoon ay patuloy na nag-aalab para sa Kanya. So, ibig sabihin pagka nalilimutan natin ng Panginoon, ay yung ating mga ginagawa, ay mga parang anyo na lamang ito ng reformasyon. Yan yung tinukoy natin kanina. So, napakahalaga talaga na uunahin muna natin yung ating panloob. At ito'y magbubunga sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na mga pagbabago ay nakikita talaga sa ating mga panlabas na gawain. Amen. Sa ating mga pananalita, sa ating mga pagkilos, sa ating mga gawi, ay makikita talaga ang reformasyon. Ipagpatuloy natin, Pastor, sa ating pag-aaral ay meron ding panawagan pa rin. Ito'y sa ibang panahon naman, sa panahon ni Martin Luther. Yeah. Ang ating Panginoon ay gumawa rin ng paanyaya o apila para sa reformasyon. Ano ba ang problema nila sa kanilang kapanahunan sa panahon ni Martin Luther? Pastor, bakit kinakailangan ang apila para sa reformasyon? Ito yung tinukoy sa ating kapanahunan na pagkasilang ng Protestantism. At dito'y nagpatuloy ito sa Reformation. Nang mga panahong yon, ang inang simbahan ay nakalimot sa kanyang pagtatapat hindi lamang sa Panginoon, kundi sa pagtataguyod ng salita ng Diyos. At sila ay nakapaglatag ng mga tradisyon na nagmula sa kanilang kalagitnaan na nasapawan ang itinuturo at katotohanan ng banal na kasulatan. Hanggang dumating sa panahon na mas tinatanyag ito o di kaya mas itinataas ito kaysa sa kapangyarihan ng banal na kasulatan. Sa ganitong paraan, dahil dito, nangibabaw din na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paggawa. Nakalimutan nila na ito'y sa pamamagitan ng biyaya lamang na nagbubunga sa pamamagitan ng gawa. Sa madaling sabi, sa panahon nitong si Martin Luther, nagkaroon ng mga pagbabago na sa halip na pangunahin ng Biblia ay ang tradisyon o kultura o ibang mga aral ang kanilang higit na pinapahalagahan. Inuna yung work Yung works, inuna bago yung biyaya ng Panginoon. Ang formula ng Panginoon ay grace By faith, by grace, through faith. Kaya naroroon yung kinakailangang sangkap na paggawa. Kasi yun ang magiging bunga ng ating pananampalataya, yung ginaganap natin ang kalooban ng Panginoon. Ang nangyari sa inang simbahan, sa panahong yan, ang itinaguyod lamang ay yung paggawa. Nakalimutan nila na ito'y kaloob ng ating Panginoong Diyos. At ang Biblia ay malinaw na nagpapahayag na ang tao'y maliligtas sa biyaya ng ating Diyos.
Tama Pero yan. sa kanilang kapanahonan ay uso na yung may binabayaran para sa kaligtasan. Mhm. At kung ikaw ay maraming kasalanan, mas malaki ang babayaran mo at maging yung hinaharap ang gagawing kasalanan ay pwede mo na rin bayaran. So dito nga pumasok, Pastor, yung sa tinatawag na salvation by works. And di ba, totoo naman, kahit sa ating kapanahunan ngayon, pagpupunta ka sa iglesia natin, pagka ito hindi na pag-iingatan, nangingibabaw yung letra ng kautusan kaysa dun sa diwa ng pag-ibig ng utos ng Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng paghatol sa ating kapwa, no? Minsan yung nasa antas na hindi na nakain ng ganitong mga pagkain ay nakapag-iisip na higit siyang banal kaysa doon sa mga nakain pa ng ganitong mga bagay. No? Nandoon na yung paghatol. No, totoo yun. Nangibabaw yung yung mga bunga ng ating pananampalataya na sana merong bumubukal mo ng pananampalataya at ito'y magbubunga ng pagsunod. Pero itong nabanggit mo ay hindi talaga ito yung marapat. Hindi ito ang Hindi talaga ito marapat. Ang ibig mong sabihin ay bagamat may mga taong masisigasig, pero naakay naman sila sa paghatol naman sa kanilang kapwa, ay hindi rin ito matuwid. So wala rin dito yung bunga ng revival na reformasyon. Ito nauna uli yung reformasyon bago Correct. yung revival. Correct. Marahil masyado na siyang napokus doon sa isang gawain na pat nalilimutan niya yung pangunahing gawain na yung relasyon sa Panginoon, at ang relasyon sa Panginoon ito ang magbubunga ng reformasyon. Nauna yung karitela sa kabayo, Pastor. Hindi po pwedeng magkaganon. Kinakailangan talaga ay pananampalataya ang basihan ng ating kaligtasan at ito'y magbubunga ng paggawa, yung pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya minsan sa mga churches natin, Pastor, may mga senaryo na pagkakain tayong magkakasama, amoy ng amoy. Ay, ano ba ito? Meron ba itong ganito? Meron ba itong ganito? Hindi niya naisip na ang diwa ng pagkakaisa ng iglesia, wala doon sa naamoy niya o natitikman niya Naruroon sa pakikipagkapwa. No? Naruroon na madadama ng taong ito na binago ng Panginoon ng buhay mo ay meron kang kakaibang pakikipag-ugnayan at relasyon sa Kanya. Hindi doon sa mga sinusunod mo, ay hindi ako nakain ng itlog ay hindi ako nakain ng ganito. Dapat nagbunga na ito ng maganda sa iyo. Hindi magiging paraan o batayan ng paghatol mo sa kapwa mo, kundi makikita niya talagang may ibang pagbabago sa buhay ni Pastor Casimiro. Lalo siyang naging mapagmahal, lalo siyang naging mapagpasensya sa mga bagay. Hindi niya ginagawang sukatan yung kanyang pamantayan na maging pamantayan din ng iba. Ay, hindi na ako nakain ng mga gayan. Alam mo, Pastor, ay mabuti, banggit mo rin lang yan tungkol sa mga pagkain, Hindi pa katagalan, ako'y naka-attend sa CHIP. Ito isang programa na kung paano higit na magiging mas malusog. At ako'y natutuwa na bagamat ini-encourage dito yung pagkain ng mga gulay at paglayo sa mga pagkain ng karne at ng mga hindi magaganda sa ating kalusugan, pero nadodoon yung nadinig ko na huwag tayo nga hahatol sa hindi kumakain. Tama O sa kumakain. Huwag tayo mag-iwan na lamang tayo ng magandang halimbawa at kung paano tayo higit na mas malusog at higit na mas maganda ang ating kalagayan kaysa tayo gagawa ng paghatol na hindi dapat yan o huwag kayong kumain yan. Tama O iwasan na yan. Bagamat magandang magsabi, pero ang sabi nga kuminsan ay yung sabi na action speaks louder than words. Kung sa halimbawa natin ay ma-encourage natin yung mga kapatid, higit na mas mabuti. Tama. Kaysa tayo hatol na lang, huwag ka kumain yan, huwag ka kumain. Ang sabi tuloy ng ibang kapatid, ano na lang kakanin namin. Di ba sinabi na lahat yung hindi dapat kainin, pero hindi binabanggit kung ano yung dapat kainin. Kaya ang So, ang kaligtasan punto hindi rito sa ay, paghatol. ang punto rito ay maiwasan natin yung mga paghatol. Maiwasan natin yung para bagang gumagawa tayo ng division. Para bagang gusto nating ilayo ang damdamin ng tao sa atin. At kung ibabalik natin, Pastor, sa ating pag-aaral, yun ang naganap sa panahon ni Luther. Nangibabaw yung mga tradisyon, nangibabaw yung mga kaisipan ng paggawa na walang tunay na pananampalataya. Kaya ang panawagan ni Luther ay sa biyaya ng Diyos, sa katwiran ng Diyos, maliligtas ang tao at hindi lamang sa mga gawa o hindi sa gawa. Pastor, meron din akong isang napuluting magandang aral dito sa pag-attend ko sa CHIP. Kinilala ko na, sabi ko ay sa aking sarili, hindi ko kaya maging ganoon kalusog talaga ayon sa panukala ng Panginoon. Pero kinilala ko na
hindi ko kayang baguhin sa aking sarili. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Kailangan ko talaga ang biyaya ng Panginoon. Kung ako'y magiging higit na mas malusog, higit na mas maganda ang aking pangangatawan, ito'y sa kapangyarihan lamang ng Panginoon. Tama yan. Magagawa Amen. ko ito para sa kaniyang kapurihan at kaluwalhatian. So, ano man ang ating ginagawa ay napakabuting kilalanin natin. Ma-revival ito o reformasyon ito, huwag nating kakalimutan, ang lahat ay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at para sa kanyang karangalan. Amen. Kapag ito yung naging kaisipan natin, hindi sasalang ang ating buhay, mag-iiwan na mabuting halimbawa sa ating mga kapatiran. Pastor, sa huling bahagi ng ating pag-aaral dito sa leksyong ito, ay ang apela naman ng langit para sa reformasyon sa katapusan ng panahon. At dito sa ating leksyong ito, binabanggit yung Seventh-day Adventist Church ay isang reform movement. Tama Pwede yan. bang ipaliwanag mo, Pastor, ang ibig sabihin nito? Tama yan, Pastor, pero hindi doon sa pagkakaunawa ng ilan na ang reform ay yung umaaklas. Umalis, Umaaklas umiwalay. sa iglesia at gumagawa ng sarili nilang mga panuntunan at paggawa, no, nahiwalay sa layunin ng tunay na iglesia. No? Hindi po ito yung tinutukoy natin. Ang tunay na iglesia, no, ay tinagurian na reform movement. Hindi mo na kinakailangang lumabas para makapaggawa ng reformasyon o gumawa ang banal na espiritu ng reformasyon sapagkat tinuring ang iglesia sa huling kapanahunan na reform movement. Bakit? Sapagkat ibinangon ito ng Panginoon upang magsauli ng mga katotohanan batay sa banal na kasulatan na nakalimutan o nawala sa paglipas ng maraming siglo na dapat ay makilalang muli ng buong sangkatauhan. Binanggit mo, Pastor, yung may mga aral na sa paglipas ng panahon ay nawala o binaliwala. Ano ba itong mga aral na ito na maaari mong ipaliwanag? Pastor, sa liwanag ng Apokalipsis, Kapitulo 14, no, mga talatang 6, 7 hanggang 12, ibinangon dito yung mga kahalagahan nitong mga saligang katotohanan ito na makikita sa tunay na iglesia sa huling kapanahunan. Katulad halimbawa ng paghuhukom, no? Naririyan ang Sabat, naririyan ang creation, no? At naririyan din yung ilang pang mga kaisipan tungkol sa tunay na katangian ng ating Diyos. Lahat ng ito'y binangon. Ibig mo sabihin ay ito yung mga binaliwala. At kung papansin natin, ito yung mga pangunahing mga aral na ang kaaway talaga nagsikap na ito talaga ay hindi Burahin. hindi ito aksidenteng nakaligtaan lamang, kundi sinadya na talagang mawala o mabura. Sa Kaya kaisipan. ngayon bumabangon itong iglesia para ibangon muli, isauli sa tama kanyang yan, tamang Pastor. kalalagyan. O bigyan natin ng halimbawa, Pastor, sabi mo nga kanina yung paghuhukom, sapagkat ibinangon ng maling aral na wala nang paghuhukom. Di ba? O minsanang kaganapan ng pagliligtas ng Panginoon at magpapatuloy na yan. Kaya minsan kang iniligtas, ligtas ka na magpakailan pa man. Pastor, binanggit mo yung paghukom ay ang aking pagkaunawa, ang Seventh-day Adventist na lamang ang siyang tumitindig ngayon na mayroon pang paghukom na magaganap. Totoo Sapagkat sa karanasan ngayon ng napakaraming mga reliyon ay kanilang itinuturo talagang wala ng paghukom. At ginagamit nila yung sa Roma 8 na wala ng paghukom na magaganap sa bayan ng Diyos. Pero kung ating babasahin po ang banal na kasulatan, ito'y future pa na may paghukom na magaganap sa bayan ng Diyos. Sa pangkasalukuyan, may nagaganap na paghukom ngayon sa At tuloy-tuloy pang sangkalangitan. magaganap. Pagdating ng ating Panginoon, may paghukom at pagkatapos ng 1,000 taon, no, ito'y nagpapatuloy. No? Kaya itong mga face of judgment na ito, itinuturo lahat ng Biblia. Pero wala. Binura ng kaaway sa kasaysayan ng tao at sa pag-iisip ng iglesia. Kaya ito ngayon ang ibinabangon, isinasauli. Tulad ng Sabat, Pastor. Diba? Sabat ay pinalitan. Pero ibinabangon natin. Sapagkat ito ang saligang katotohanan ng Biblia. Katulad ng creation, pinalitan ng evolution. Ito yung tinatawag na reform. Dito tayo tinaguri ang reform movement. Hindi yung kumakalas sa iglesia at gumagawa ng sariling mga pamantayan. Kundi tayo yung samahan o isang iglesia na ibinabangon o sinasauli yung mga aral na sa paglipas ng panahon ay wari bagang nakaligtaan na. Kailan lang nagre-review yung aking anak para sa exam. Ang nasa sa ulo ba naman galing sa aklat na hindi naman atin, no? Walang creation, kundi evolution.
Kita mo, kaya sa paglipas ng panahon, mangangailangan talaga ang Panginoon ng pagsasauli nito upang lalong makilala ang kanyang wangis, ang kanyang katangian, ang kanyang likas. So dito makita natin, Pastor, na ang katotohanan ay progressive. Totoo yan. Tuloy-tuloy. Ang katotohanan niya ay patuloy niyang inihayag sa atin. Now, paano man natin masasabi na ang mga katotohanan ito ay gagawa ng revival o reformasyon sa ating iglesia? Aba, Pastor, hindi baga itinuturo ng banal na kasulatan na pagka itong katotohanan ay ating itinaas, magbibigay ito ng kalayaan sa atin eh. Di ba? Pagka ito'y itinatanghal natin, aakayin tayo nito, lalong papalapit sa ating Panginoon. Kaya mahalaga na ibinabangon natin itong mga doktrinang ito. Kaya nga yan binubura eh. Sapagkat hangad ng kaaway na tayo'y mapahiwalay sa Panginoon. Katulad halimbawa ng Sabat. Pagka kinilala natin ang Sabat, Pastor, may kapahingahan, ito'y naglalapit sa atin na hangad ng Panginoon ang ating kapahingahan. Hangad ng Diyos ang ating kabutihan. Hangad ng Diyos na makilala natin siya ng lubusan sa kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin ay, ang mga katotohanan ito ay gagawa talaga ng kaibahan sa ating buhay. Totoo yun. Na tayo lalong mapapaibig sa ating Panginoon at ito'y magbubunga ng mga pagbabago sa ating pananaw. O hindi ba? Kapag ka nakikilala mo ang Sabat, hindi ka buringot. Sapagkat alam mo na may kapahingahan, na lahat ng yan ay mailalagak mo sa kamay ng Panginoon, na maibibigay mo sa Kanya lahat ng pasanin mo. Hindi ba't nagpapakilala ng isang napakabuting Panginoon? Isang Diyos na mapagmahal. Pero kung ang paraan ng pamumuhay mo, kahit naniniwala ka Sabat, hinanay mo ang 12 talatang nagpapatunay sa Sabat, pero ang buhay mo naman, parati kang galit. O, pagka-araw ng Sabat ay, bakit kayo ganyan? Hindi ba dapat gumising na kayo? Pumunta na tayo. At hatol ng hatol. Ay, di natanim sa isipan ng bata, ganun pala ang Sabat. Ayoko nang dumating ang Sabat kasi si nanay nagiging monster. So, bahagi ng ating reformasyon ay yung ipakita natin yung tunay na espiritu na tayo lalo nagiging maibigin sa Panginoon sa kadahilanan ng mga aral na ito. Tama yun, Pastor. At nakikita sa ating kabuhayan ngayon na higit tayo mas malapit sa ating Panginoon. Yang doktrinang yan ang aakay, magiging kaakit-akit sapagkat binago ng Panginoon ang buhay natin. Hindi yung ipinangangalandakan natin yung doktrina para umakay ng tao. Hindi eh. Yang doktrinang yan ang gumawa ng pagbabago sa kapangyarihan ng banal na espiritu at magiging kaakit-akit ito at maglalapit sa Panginoon Diyos. Pastor, napakaganda ng iyong mga binanggit at ang ating oras ay patapos na. So marahil ay ang ating huling pananalita para sa ating mga kapatiran tungkol sa paanyaya ng reformasyon. Pastor, gusto nating ilagak sa kaisipan ng ating mga kaibigan at mga taga-subaybay na ang reformasyon ay gawain ng banal na espiritu. Ito'y nagbubunsod sapagkat may nagawang pagbabago sa ating isipan, sa ating puso, ang banal na espiritu. At sa iba't ibang kapanahunan, gumawa ito ng pagbabago sa atin. Ang una, ayon sa ating leksyon, ito'y lalong magpapalapit sa atin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod, sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Pagkatapos nito, magbibigay din ito ng pagbabago sa ating mga habit, sabi doon, sa ating lifestyle, maging sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. At bukod dito, lalo tayo magiging maibigin sa ating Panginoon. At sabi pa dito, pagka may tunay na reformasyon, kikilalanin natin na ang ating kaligtasan ay batay sa biyaya ng Diyos at hindi sa mga gawa. At sa kahuli-hulihan, pagka may tunay na reformasyon, lalong ipapakilala ang doktrina na magsasaulit sa atin sa Panginoon. Hindi yung ipinangangalandakan ng doktrina na walang kapangyarihang bumago sa tao. Lahat ng ito, Pastor, ay sangkap ng karanasan natin sa tunay na reformasyon. Maraming salamat, Pastor. Napakaganda ng iyong mga paliwanag na ang reformasyon ay ang usbong ng revival na tayo ay lalong naging mas malapit sa Panginoon at ito'y makikita sa ating kabuhayan. Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat po ng mga nanonood, sana po'y pinagpala kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng talakayang ito na may kinalaman sa reformasyon. Sa kaulilihan mga kapatid, mga kaibigan, tayo po'y dumako na sa ating pananalangin. O dakila at banal naming Diyos na nasa langit, kayo po'y tuloy-tuloy naming pinapupurihan, pinararangalan, na kayo ang aming Diyos na palaging tapat, mahabagin sa lahat, at puno ng biyaya sa amin na nagmamahal sa inyo. Muli kaming lumalapit sa inyo at idinadalangin namin, O Diyos,
ang amin po mga pinag-aralan. Hayaan po ninyo na mapatanim na malalim sa aming mga puso't isipan. Maging karanasan namin, O Diyos, ang revival at reformasyon na hangad po ninyong maging karanasan ng inyong bayan samantalang naghihintay sa inyong malapit ng pagdating. Amen. Banal na Diyos, kinikilala po namin sa aming mga sarili, hindi po namin kayang i-produce ang reformasyon. Kailangan po namin ang inyong banal na Espiritu na siya po ang gumuwang tuloy-tuloy sa aming mga buhay, na akayin po kami, Ama, tungo sa mga pagbabago, tungo sa karanasang ang aming mga buhay, O Diyos, ay magdadala ng karangalan sa inyong banal na pangalan. Amen. Hayaan po ninyo, Panginoon, ang reformasyon na ito na aming pinag-aaralan makita po sa aming mga kabuhayan. Makita po sa amin ang mabuting halimbawa ng pamumuhay na lalong nagiging malapit sa inyo. Hayaan po niyo, Panginoon, ang aming mga buhay ay magpaliwanag sa aming kapwa kung ano ang tunay na reformasyon na inyong hinahangad na makita sa inyong bayan. Narito kami, Panginoon, humihingi ng biyaya sa inyo. Hinihingi ang kapangyarihan ng Banal Espiritu ang magpalakas sa aming mga pananampalataya, at siya ang gumawa ng pagbabago sa aming mga buhay, at ang kami, O Diyos, maging kasangkapan po ninyong lahat na gagamitin sa inyong nagtatapos na banal na gawain. Sa aming pong pananalangin ito, O Diyos, itinataas po namin sa inyo ang lahat po namin mga taga-subaybay, ang mga nanonood sa programang ito, saan man sila naroon, anuman ang kanilang kalagayan, mangyari po, Amang Diyos, ipatong po sa kanila ngayon ang inyong makapangyarihang kamay. Maging karanasan nila, O Diyos, ang inyong banal na Espiritu na humihipo sa kanilang mga puso, gumagawa sa kanilang mga kabuhayan. Sila man, Panginoon, ay magkaroon ng karanasan ng revival at reformasyon na hangarin niyo po para sa kanila. Salamat po, O Diyos, na inyong tinugon ang aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Pastor, maraming salamat po sa inyong magagandang mga bahagi na inihayag dito sa ating programa. At sa inyo naman po lahat ng mga kaibigan namin, mga taga-subaybay, maraming salamat po na kami niyo sinamahan dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Sana po ay managana kayo sa pag-ibig ng Panginoon at sa Kaniyang mga pagpapala sa araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli po ay makita-kita tayo sa susunod na linggo sa ganito pa rin pong panahon. At tayo po lahat ay hayaan po nating makapagdala ng karangalan sa ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us.
With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I going to get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him."
That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day, in large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives. Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life. To plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word.
At other times, TV, radio, sometimes the word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark. But now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women? Indeed, about 25% of the reported cases of abuse, it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter, and we need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers. Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence. Being held captive by a plant and then killed by it sounds like science fiction. Really? A tobacco plant captures its prey through the stimulation that nicotine supplies and then shackles its victim with the ongoing dependence on this potent drug. Nicotine reaches the brain 7 seconds after inhalation. It is one of the most potent central nervous system drugs, and when compared milligram for milligram, it is 10 times more powerful a mood elevator than heroin, cocaine, or methamphetamine. It works in the pleasure-reward portion of the brain that works with our reasoning and memory. The administration of nicotine causes the sensation of pleasure, the shackles that bind its users. In effect, tobacco use imparts fingertip control over mood and pleasure. But all this is at a price that could cost you your life. Take the step. Break the habit. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages.
Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel.